Eto, hindi naman na siya tataas ng mga 215 kung hindi ako nagkakamali doon sa below the beam natin para doon sa may roof beam natin. Dito, 20 mm, tapos nag-reduce ng 16 mm. Pero kung napansin niyo hindi siya staggered. So ito, existing to, hindi po kami yung gumawa. Pero syempre, ang gagawin na lang natin dito, ayusin natin. So ang susukatin lang naman, or susukatin ko lang dito, ay kung pasok yung splicing niya. Tapos yung iba, ililipat ko na lang siya. Sabi ko nga, hindi lang iisa dito yung may ganito na splicing. So halos lahat at saka kung saan siya nakalocate. Pero sabi ko nga, bago natin lalagay yung mga ties natin, papaayos ko muna kay foreman. So ang paglalagay kasi ng mga splices, kung talagang susundin natin yung pamamaraan na tama, based dun sa as per plan, kailangan po nakalocate po ito kung saan nandun po yung tinatawag na tension natin. No? So dapat yun nandun. Okay, so update tayo dito sa proyekto natin. Dito sa Lamot Ifugao Project. No? Bali dito, halos yung CHB laying natin sa taas, halos nasa 90% na. So ito na lang yung lintel beam natin dito. Ito ngayong sabi ni Foreman, binuo na nila. Ayan, so dali, mas maganda na rin at dire-diretso na yung lintel beam natin. Kasi kung napapansin nyo dun sa may portion na yon, ayan, may mga lintel beams na yun. Kasi ongoing yung plastering natin, then ongoing din yung paglalagay lang naman ng lintel beam tapos sa taas. So yun po yung mga activities namin ngayon dito. And ongoing din yung pagfafabricate ng mga bakal, pagbebend natin. So yun naman po yung napaka-importante dyan. So akyat tayo dito sa taas para makita. Ito nga, diretso yung pag-uulan, no? At syempre, hindi naman natin makontrol yung tubig ulan. Kaya sabi ko, kailangan maayos na. At yun yung habol namin, makapag-poste tayo sa taas. At makapaglagay na rin ng roof beam. Then, makapaglagay na rin ng roof. So, yun yung mga target namin. So, tara. So, dito kasi hindi pa namin pinagalaw talaga. Kasi yung tutuloyan ng tropa, dito muna. Okay, so ongoing yung paglalagay natin ng CHB dito. And halos buo na. Ito may mga lintel beams na itong mga to. Ito window lang to, no? Window opening lang to. Tapos ito naman ay pintuan. So, ayan, may lintel beam na siya. Kung gaano kakapal yung CHB natin, ganoon niya rin kakapal yung lintel beams. So, eto, binuo na namin siya. Yan. So, sa mga nagsasabi nga na yung mga lintel beams natin, ba't pa kami naglalagay? So, napaka-importante niyan. Lagi kong binabanggit to dahil maraming hindi gumagawa, maraming mga hindi naglalagay ng mga ganito. So, hindi natin pwedeng isakripisyo lang yung sabi natin na kaya naman. O kaya naman sabihin nila na pwede na yan. So, yun yung mga bagay-bagay na minsan mahirap ipaliwanag. Kasi kahit na ipaliwanag mo, kung sarado utak, wala rin. Yan, Gino. No? Ayan, so dito, nakabuo na rin kami ng mga lintel beams dito. Kasya ka ba? Dito. Kasya. Dito sa may portion na to, ito. Ayan, nabuo na to. Ito, tawag na ito. Ang kinuha na lang namin dito, syempre yung buong sukat na ito. So nilagyan na namin ng lintel beam. So dito sa may portion na to, yan na rin yung ginagawa nila. Yan, mga C-ties na. Yan. Lalagyan natin ng stiffener para mas matibay. Kasi kaysa naman yung sasabihin natin na ayos na yan. Tapos maya-maya may mga cracks na lumalabas. No? So yun yung mga problema kung sakali. Dito wala pa naman yung mga palitada ng mga columns. Kasi may mga columns dito na kailangan na lang namin bulin yung mga palitada niya. O yung tindig kasi usually yun ang problema natin, no. Kasi sa mga existing na to na nadatnan namin, ibig sabihin hindi po kami gumawa ng structural nito. Ang gagawin namin na kumbaga mula sa poste nasa taas. Yun yung aakyatin natin mamaya para makita. Kaya ito maliit lang yung opening nito pero naglalagay pa rin kami ng mga lintel beams. Okay.
halos pwede na tayo palitada ng buo. Kasi ongoing na lang din naman yung mga plastering natin. And dito sa may portion na to, yan, may mga lintel beams na to. And dito. So, puro lintel beam na yung mga ginagawa namin ngayon para minsanan yung pagka-plastering. So ito, tingnan natin to, yung column niya. Yan, hindi naman na natin pwedeng sabihin na bakit kasi ganyan. No? So ayusin na lang natin yan. Kumbaga abulin natin ng palitada. Kasi itong mga walls, kumbaga yung column lang talaga yung nadatnan natin dito. Column, beams. So yun. Tapos dito yung landing na nung stair natin. So pansamantala naglagay kami ng akyatan sa taas. Sabi ko nga kay Foreman, sabi ko sobrang malayo. Pagkapaakyat, ayos pa. Pero pag pababa, medyo alanganin na. So dito, naglalagay na kami ng mga bakal. Ayan si Foreman. So bali, kung makikita natin, hindi ko alam kung... Kasi dito napansin ko, akala ko nag-topping sila. Hindi pala. Hindi pala nila kung sa Ilocano sana, yung nagpidas o kaya naman plinane na maayos. So okay lang din naman yan. Ang importante, walang kapak. So yun yung pinaka-importante dyan. So ngayon, ang gagawin natin, ito nga, maglalagay na tayo ng mga ties. May mga nilagay na tayo dito. Ayan, 20mm to mga to, no? At dito sa may portion na to, ayan, naglalagay na tayo. Mga ties sa baba hanggang sa taas. So papalinis natin yung mga ilalim na ito kung sakali. Itong mga to. Kasi itong mga to, malambot na itong mga to. Wala pa naman isang taon tong building. Pero yun nga lang, kailangan natin maniguro kung saan yung mga... Eto, pinapatanggal ko na itong mga to kung sakali, bago tayo magbuhos. And then yung mga existing na mga ties na kailangan palitan, papalitan na natin. So yung nandun sa ilalim nito ay 20mm, no? Mula dun sa may footing natin 20mm, tapos dudugtungan na natin ng 16mm dito sa taas. So dito may mga napansin lang ako yung mga splicing natin kung saan nakalocate. So lalo na yung mga nakabaon, no? Ayun mga yon. Sabi ko nga sa client natin, gagawin namin dyan. Actually, hindi naman natin pwedeng ibaon ulit. Pero pag nakita ko naman yung mga length ng splicing natin, o yung splicing nung una, ay kumbaga kung i-base ko sa diameter nito, medyo kukulangin. So ang gagawin namin, magkakalapit na lang yung mga ties niya. Pero yung mga straight talaga na dire-diretso na, siguro yun yung standard na. And yun yung pinapaayos ko nga, no? Kasi kung titingnan nyo yung location nung splicing niya, na which is dapat staggered dapat, no? Pero wala tayong magagawa, yan na yun yung nakalagay. So ngayon magre-reduce na lang tayo kasi ito naman hindi naman gaano mataas. So walang gaanong load dito sa taas. Kasi talagang magbububong lang tayo. And then, yun na, yung gagawin natin. Kasi hindi naman to yung buong, kumbaga, i-close natin. Okay? So, alam naman yan ng mga engineers natin na kung sa splicing zone or kung saan nakalocate yung splicing tsaka yung ating mga length ng splices natin based sa diameter at grade ng ating mga bakal. Okay? So yung mga yan. So ngayon, eto hindi naman na siya tataas ng mga 215 kung hindi ako nagkakamali doon sa below the beam natin para doon sa may roof beam natin. So yun yung napag-usapan namin ng client natin. Actually, isa din po siyang CE, no? Civil engineer din siya. Saan naka-base siya ngayon sa Kuwait. Ayan si Sir, no? Maraming salamat. So, ayan, yan yung isang bagay dito. Ito nga, no? Alam ko na maraming magsasabi sa akin na papalitan natin, pero hindi na natin yan magagawa. At isa pang bagay, kung sakali man, ang pagbebenta lang namin, kung i-adjust namin, ay itong mga splices natin, kung sakali. No? So, yun lang naman na siguro yung pwede kong gawin dito. And then, maglalagay na tayo ng mga ties. Bago natin siya pormahan, and then maglalagay na tayo ng mga, or bubuhusan na natin. Kasi yung mga yun, natapos na yung mga yun, pero 16mm yung mga ginamit natin doon. So dito, 20mm, tapos nag-reduce ng 16mm, pero kung napansin niyo hindi siya staggered. So ito, existing to, hindi po kami yung gumawa. Pero syempre,
Ang gagawin na lang natin dito, ayusin natin. So, ang susukatin lang naman, or susukatin ko lang dito, ay kung pasok yung splicing niya, tapos yung iba, ililipat ko na lang siya. So, eto nasa, ayan, halos to sa 79. Kung susukatin natin at kukumputin natin, 20 mm, pero ang dinagdag na dito or yung kumbaga nilagay na bakal dito sa taas niya kasi nag-reduce na 16 mm na. So yung 80 cm na yan ay pasok naman kung i-base natin sa grade niya, grade 40 at yun sa may 20 mm, no? Grade 40 tapos yung ating diameter na 20 mm. So sabi ko nga hindi lang iisa dito yung may ganito na splicing. So halos lahat at saka kung saan siya nakalocate. Pero sabi ko nga, bago natin lalagay yung mga ties natin, papaayos ko muna kay Foreman. So alam ko maraming magsasabi, bakit ganyan? Nadatnan po namin to, kung napansin niyo, ito po yung, okay maalala nyo, ito yung bago naming proyekto na tinurn over sa amin. So alam ko maraming magka-question sa atin kung bakit ganito. Pero syempre hindi naman na natin pwedeng sisihin kung ano yung sisisihin. So hindi dapat yon. Ngayon ang gagawin na natin dito, ayusin na lang natin, 'di ba? So ganun lang naman 'yon. At ang pinaka-importante dito, matapos tong proyekto natin na maayos at saka matibay. Ayun no, pansin ko lang ano. Dali, nadatnan na namin tong project na to. Dahil ito, mabububungan pa tong taas na to kaya ko-continue pa natin tong poste. So halos sa yung location, no? Tapos nandito sa baba, sa may flooring na mismo. Ngayon, ang gagawin natin dito, hindi na natin pwedeng hugutin to. Hindi na pwede. Ang isang bagay dito ay ayusin na lang namin kung paano yung paglalagay ng ties natin. So, ang paglalagay kasi ng mga splices, kung talagang susundin natin yung pamamaraan na tama, based dun sa as per plan, kailangan po nakalocate po ito kung saan nandun po yung tinatawag na tension natin. No? So, dapat yon nandun. At kung saan siya nakalocate, hindi po dapat nandun sa midspan o kung ano man. And ang isa pang bagay, ay dapat po ito ay staggered. So, ibig sabihin, pag staggered, hindi siya pantay-pantay na ganito. Okay? So, sabi ko nga, dahil nandyan na yan, gagawin na lang natin na mas maayos kung ano yung kailangan gawin dito sa proyekto. Kasi maraming magsasabi, bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, hindi pwedeng magsisihan, no? Kailangan ayusin na lang natin, bigyan na lang natin yung serbisyo natin. So, may mga portion pa dito, kagaya nito. Yan. Tapos meron pa dito. So, etong diretsyo na to, ayan, halos magkakaparehas. So, ibig sabihin, siguro yung footing na ito, from footing, nag-base na lang sila doon. Kumbaga, hindi na nag-cut. Tapos dito, meron din. Okay? So, kung sakali man po na may mga katanungan kayo, ayan, if ever na may mga kakilala kayo na licensed engineer, or kung pwede nyong mga professionals, mga kamusta. Kasi kung papanoorin lang natin to sa mga videos, ay hindi rin pwede or hindi rin naman enough. Kasi kailangan alam din natin kung ano yung grade ng bakal, kung ano yung diameter. So yung mga yon pinagbabasihan natin yan. At kung ano yung kailangan alamin sa paglalagay ng splicing at kung saan tayo naglalagay ng splicing at kung gaano kahaba yung splicing natin. Okay, kung paano ba, kung staggered ba o kaya magkakatapat ba. Apayawan na dyan ko na, harness na. Ay, apo. Awan isukat ko kini GR ko. Nung ay ko magamin yung pakadumati ni Dua, di ba dapat ka kasi ten eh? Wan. Inayunan niya tatnoan nga ako. Baka dumda ka maulaw ni JR. Awan isukat ka. Nag-nervyos ka kaya awana eh. Nagre-rini ba mo? Sige, bumaba ka pa lang. May tansi tayo dito. Pero Foreman, kurang tikwa na ate ah. Kurang tiguyod na. Na. So, eto, kinukuha na namin kasama na ng concrete covering natin. So, ibig sabihin, kung ano yung linya nung poste natin pag naitayo na, ay kailangan alam natin. No? Ayan, pasintabi. Pasensya na, nandun tayo sa gilid. So, ito secure natin yan para hindi sila mahulog. So, etong tansi na to, napaka-importante dahil ito yung magiging guide natin. So, yung eskwala, dito na natin kukunin at kung ano yung concrete covering na meron dun sa may columns natin.
So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Baka mamaya kasi kapag wala kang mga guide, baka mamaya nandun na. Gumaganan-ganan na.